welcome again sa ating online Sunday School. So, are you ready for another story? Yan. So, syempre, before we start, let's pray. Lord, thank you for this day. Lord, we pray that you continue to help us and may enjoy namin yung lesson today. Help us doing our craft, help us to memorize, and thank you for our teachers. In Jesus' name, amen. So, yan. Ready na ba kayo? And let's go! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am.
there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hello crayons! Happy Sunday! At story time na naman. Si Ate Lovely ang inyong storyteller for today. So, babasahin lang ni teacher yung ating story ngayon from the Bible. No? So, sa Luke chapter 15 verses 1 to 7, yung story ng Parable of the Lost Sheep. So, maigli lang tong story na to. Mamaya pag-uusapan natin after basahin ni teacher yung story. Pag-uusapan natin kung ano yung ibig sabihin nitong story na to at ano yung message nito para sa atin. So, yan, maupuna lahat, makinig na at sisimulan na natin yung story. Parable of the Lost Sheep. Ang parable ng nawawalang tupa. Isang araw, lumapit kay Jesus ang mga tax collectors at mga makasalanan para makinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pharisees at teachers ng law. Sabi nila, wini-welcome ng taong ito ang mga makasalanan at nakikain pa sa kanila. Kaya ikinuwento ni Jesus ang parable na to. Kung meron kang 100 na tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? Di ba iiwan mo ang 99 sa bukid? At hahanapin ang isang nawawala hanggang makita ito? Pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. At pag uwi mo, iimbitahan mo ang mga kaibigan mo at kapitbahay at sasabihin, mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, tulad nito, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kesa sa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Okay, yan. So, ang ikli ng ng story natin today, no? Pero alam niyo ba na sobrang importante ng message na gustong iparating ni Jesus sa atin through this parable, no? So, ulit i-recap natin or alalahanin nga natin ano daw yung kinuwento ni Jesus na parable, no? So, dahil nga yung mga Pharisees at yung mga teachers of the law ay kino-question si Jesus bakit niya wini-welcome yung mga sinners or yung mga tax collectors. Kaya nag-share tuloy si Jesus ng isang parable, no? So, anong sabi niya doon? Kung halimbawa daw ay isa kang shepherd na merong 100 na sheep at paano kung mawala ang isa? No? So, ano ang gagawin mo kung mawala ang isa sa mga alaga mong sheep o tupa, no? So, sabi niya doon sa story, syempre dahil importante, mahalaga sa iyo yung isang sheep na yon dahil alam mo naman na yung 99 ay safe na, no? So, hahanapin mo yung isa na nawawala na yun dahil importante yung sheep na yun, no? So, even sabi nga niya dun sa story, no, na kapag ka nakita nung shepherd na yun, yung isang sheep na nawawala, kahit isa lang siyang nawala at nakita at nahanap, anong sabi niya, sasabi na sa mga kapitbahay yung shepherd at ibabahagi niya na dapat tayong mag-celebrate kasi nakita ko na yung tupa or yung sheep ko, no? So, ganun din, alam niyo, sabi niya, ganun din daw pala sa heaven. Na magre-rejoice ang heaven kung yung isang nawawalang soul or lost soul ay makita at makakilala kay Jesus, magre-rejoice na ang heaven, magre-rejoice ang langit dahil sa pagkakaligtas o pagkakatagpo o pagkakahanap doon sa isang naliligaw o nawawalang sheep or nawawalang tao, no? So, sabi niya doon, mas importante yung isang tao na nawawala na tutulungan mo mag-repent kesa sa 99 na hindi na kailangan mag-repent kasi siguro kilala na nila si Jesus kaya mas importante yung isa na nawawala na hindi pa nakakakilala kay Jesus. So, ganun yung ibig sabihin, no? So, sa kwento na ito, pwede ding si Jesus yung shepherd and tayo na mga tao, tayo yung mga sheep na kung halimbawa tayo ay nawala dahil tayo or lumayo sa kanya sa connection natin with Jesus dahil sa sin,
si Jesus ay willing at talagang napaka-importante niya sa natin, sa Kanya. Nahahanapin pa niya tayo kahit na tayo ay makasalanan, kahit tayo ay may mga pagkakamali. Welcome pa rin niya tayo. At magre-rejoice din siya kapag tayo ay nahanap niya, no? So, gaya din ng mga ginagawa natin din sa church, di ba? Kapag meron tayong mga friends or may families tayo na hindi pa nakakakilala kay Jesus, tapos welcome natin sila sa church, welcome talaga sila sa church ha, na pumunta, kaya pwede nyo silang i-invite sa church kung alam nyo sila ay hindi pa nakakakilala kay Jesus at hindi pa nila kilala yung totoong Lord and Savior natin. Pwede nyo silang i-invite sa church at pwede natin silang ipag-pray, no? So, kung kayo din, kung sa tingin ninyo, hindi pa rin kayo nakakapag-repent ng inyong mga sins at gusto nyong makilala si Jesus bilang inyong Lord and Savior, sundan nyo lang ako sa isang maikling panalangin na ito. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa story na binigay mo tungkol sa lost sheep. Tulungan mo po kami na malaman at makita yung mga pagkakamali namin o yung mga kasalanan namin na nagawa laban sa iyo. Hinihingi po namin ito ng tawad at tulungan mo po kami na malinis sa mga kasalanan na ito. Dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin at linisin mo po kami. Tanggalin mo po yung mga kasalanan sa aming buhay. Tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas at maraming salamat po, Lord, sa gift of eternal life na ibinibigay mo sa amin. Salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, thank you, kids. At yun, kung meron kayong mga friends and families na gusto nyong ma-invite sa church, dalhin nyo sila sa church para makakilala din sila kay Jesus, welcome na welcome sila na pumunta sa church. Okay? So, teachers, this is your time to ask the kids para malaman natin kung naintindihan ba nila yung meaning ng lost sheep na kwento. Okay? So, thank you very much. It's time for your memory verse. Hello kids, my name is Kuya Wancho. Welcome to our memory verse. Our memory verse is from John 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus is the good shepherd. He laid his life down for us. Let's memorize it again. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. John 10 verse 11. Try to memorize it with your friends. Bye! See you next time! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yon. Thank you po sa ating mga teachers na nag-effort sa video nila and sa mga bata. And of course, don't forget to like, share, and subscribe po ang ating
video or ang ating YouTube channel. At the same time, don't forget to post your craft sa ating Facebook page. And again, see you again next time! Bye! Down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me.